mukhang yung napag-usapan natin noong nakaraan na inihain po ng Senate President Soto ay sinusugan agad ng inyong mga kasama dyan sa lower house. Ito po yung, well, ang ginamit ngayon fresh franchise ng ABS-CBN. May mga naghain na raw po. Deputy Speaker Lito Atienza, Ati B, at sino-sino pa, ay agad na sinusugan po yung panukala ni Senate President Vicente Soto, Kong. So, wala naman tayong magagawa. Karapatan naman nila yun din. Nasa demokrasya naman tayo. So, ngayon, ang pinag-uusapan natin, ano naman ang katangian ng mga panukalang batas at kinakailangan natin bigyan ng pansin. Di ba? Di ba? Opo. Nakalimutan na ba natin na tayo ay nasa panahon pa ng 18th Congress na siya ang nag-reject ng prangkisa ng ABS-CBN. Ako sana paglabag. Nakalimutan na ba natin yon? Lilimutin na ba natin yon? Yan ang mga tanong eh. Sana po pala kung limutin yon nang hindi mo sinasaalang-alang ang damdamin ng mamamayang Pilipino na nakasaksi, nakarinig, nakaunawa sa mga paglabag na ginawa, lantarang paglabag na ginawa ng ABS-CBN. Nakahanda ka ba na humarap sa mga tao at paliwanag mo sa kanila anong nakain mo at ikaw ay naghain uli niyan? Di ba? Sana o dahil meron kang anak na talent sa ABS-CBN kaya mo ginagawa yan? Well, sa ibabaw ng lahat, mukhang ganun nga ako. Ako naman sana... Wala kang talent sa ABS-CBN dyan, di ba? Opo. Ako naman sana sagutin din ho nila bilang sponsor, paano kakaharapin yung mga, paano kakaharapin o resolbahin yung mga problema at mga usapin na kinasangkutan po nila, di ba? Kumbaga pananagutan din naman yun sa taong bayan na masagot so, hayaan muna nila matapos yung dalawang resolution na inihain ko. Oo. Di ba? Opo. So, palitawin muna ng ABS-CBN na sila talaga ang may-ari nung mahigit na 4 na hektarya na kinatatayuan ng kanilang headquarters. Isa pa yun. Opo. Sa maraming panahon, dekada 60 pa, nandun na sila at silang gumagamit ng mahigit na 4 na hektarya na yan. Kamukat-mukat mo, hindi nila maipalitaw nasaan ang titulo. Yung original title. Tapos bigla mong tatakpan ng mga mata mo. Sasabihin sa sarili mo, kalimutan na natin yun. Kayo naman titulo lang naman yun Ganun ba ang gusto nyo ipaunawa sa mga taong bayan? Bakit ang mga taong bayan ba ay hindi? Para bang nangyari Para bang, hindi, wala namang isip ang mga taong bayan Naku po. Diba? Parang ganun Kaya naman nating linlangin ang mga taong bayan Wala yan, kayang-kaya natin lukuhin ang taong bayan. Ganun ba yun? Huwag naman sana, Kong. Huwag naman sana ganun, ano? Kaya gusto kong itanong sa kanila, ano ba nakain mo? Di ba? Napakasarap kaya tayo nakain nila dahil meron kang anak na talent. Gusto ko siguro na malaman na meron maghahain sa mga kasama ko na walang interest talaga. Wala siyang anak dyan. Wala siyang kamag-anak. Di ba? Baka sakaling maniwala ako na yung taong yun, nagmumula sa kanyang sariling puso niya, tapat siya, na gusto lamang na talagang magkaroon ng bagong prangkisa. Kaya lang, hindi rin siya makaiiwas doon sa tanong na, anong gagawin mo sa mga nilabag? Hindi mo ba palalampasin yung dalawang resolusyon na naglalayon na matingnan na ma-account naman ng ABS-CBN ang lahat ng uri ng paglabag na kanyang ginawa? Grabe ho ang mga self-interest nitong mga senador. Pansinin nyo Ito, pansinin ninyo. Tayo were against, hindi naman sa were against, ang pangit ng tingin natin kay Velasco, correct. Okay? Wala yun. Pero at least kung meron man nag-iingay patungkol sa ABS-CBN dyan sa kamera, kokonti lang. Hindi nyo napapansin, sa Senado, ang dami. Alam nyo kung bakit? Napaka-importante ng ABS-CBN sa 2022 election. Ito kasing mga congressman natin, itong nasa kamera, less ang kanilang pakinabang sa ABS-CBN kasi hindi ka naman magpapa-advertise sa kamera kung ikaw ay isang district congressman lang. Kasi sayang naman yung advertisement mo tapos ang kailangan mo lang naman bumoto sa iyo yung distrito mo. Ang may kailangan talaga sa ABS-CBN sa 2022 ay itong mga senador.
Kaya naturalmente, sila ang magtutulak. Kasi alam naman natin, sa lahat ng mga TV station, okay? Yung iba may biases din. Pero ang pinaka-obvious at pinaka merong political leaning, alam na natin yan ng mga Lopez. Nakasama yan ng dating di ba? Yung dating si Aquino. So alam natin na talagang sila ang merong mga interest dyan. Senador at mga party list, correct. Kaya nga si Atienza, di ba? So alam nyo na kung sino ang merong interest dyan. Kaya itong mga senador, atat na atat, mantakin mo kasi simula pa lang ng 2021, atat na silang ibalik ang ABS-CBN kahit paulit-ulit na sinasabi, it must start in camera. Tapos sabi pa nga ni Defensor, di ba? Hindi pa nga sarado yung yung usapin patungkol doon sa mga violations ng ABS-CBN. Gusto na kagad pakialaman ng Senado. Kaya talaga makikita mo may mga personal interest tong mga hininayupak ng mga senador nito. Nakakainis eh. Di ba? Kaya sana tayo mga banateros ay patuloy tayo maging aktibong mag-ingay. Sabi nitong isa, atat na rin si SP Soto. Alam na. Matatapos na termino eh. Alam mo, ito pa ang isang dyan. Ang sigurado natin, pag napalitan si Pangulong Duterte sa 2022, medyo mahihirapan ng itulak ang constitutional reform. Ulitin natin when we say constitutional reform, we are not talking about patagalin ang termino ng Pangulo o termino ng Congressman o termino ng Senado. No. What we want is to be remove yung party list system. Na alam natin na ginawa yan nung 1987 Constitution para i-accommodate yung mga hindi makatakbo sa distrito ng mga congressman dahil hindi na sila pwedeng umulit. Kaya nga tingnan mo yan yung na-discover namin ni Mocha noon nung siya ay tumakbo bilang party list. Na-discover namin na bawat distrito, magtataka ka, meron silang party list. Kung hindi naman kagaguhan yun, bawat distrito may party list. Bawat mayor may party list. Alam nyo kung bakit? Yung mga mayor na hindi na makaulit kasi tapos na yung term nila, ay tumatakbong party list representative. Bakit? Ayaw umalis sa pwesto. Ganun din yung mga congressman. Kaya nga sa pag-iikot ni Mocha, nakita niya puro may balwarte na. Ano to? Supposedly, the very idea of party list, para dun sa mga taong sabihin na natin kulang sa boses sa lipunan. Yan ang dahilan kaya may party list. Hindi para i-accommodate yung mga wala ng pwesto na congressman at mga mayor. Anak ng tatlong kalabaw na pinagdikit-dikit to. Pero ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin ba yan hindi na dapat, kung kasi may mga nagsasabi, alam mo palang mali ang party list, bakit kayo tumakbo? Kasi nasa batas pa siya ngayon. Okay? Sabi niya, kung nandyan pa siya sa batas, mas mabuti na maraming tumakbong kaalyado ng party list, na nasa party list. Kesa naman mapuno ng ganyan. Alam nyo ba, ito maraming nabawasan. Noong panahon na itong nakaraang eleksyon, maraming nabawasan na mga makakaliwang grupo na party list. Kaya nga, iilan na lang sila ngayon. Isipin nyo to, iilan na lang yan. Bakit madami sila? Kasi meron silang mga nominees 2 nominee ng isang pumasok, 3, isa, 2, ganun. Pero in reality, konti lang mga makakaliwang grupo ang nakapasok sa party list this 2019 election.